kampo ni Duterte ay sumuko na, aminado na po sila na hindi pa na po nila maipapanalo ito pong kaso ni Duterte. At syempre, ang Pangulong Bongbong Marcos, nako, meron na hong napipili, meron na hong kinakausap para humalili sa kanya bilang Pangulo! At sigurado naman tayo na hindi si Sara Duterte yon. Paano magiging si Sara Duterte yun eh? Sabi ni Pangulo, ang kailangan dito ay mahusay, magaling sa economy. Ekonomista dapat daw, mga kababayan, ang kailangan pumalit kay Pangulo. Oo. Si Sara paano naging ekonomista yon, mga kababayan? Komunista pwede. Diba? Komunista si Sara pwede. Ekonomista malabo eh. So malabo na si Sara Duterte yung kanyang kinakausap. dahil walang alam yon. Magnakaw lang na magnakaw ang alam ni Sara eh. Ito na. Suko na ho, mga kababayan ko. Ang kampo ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte. Pasok! Binahagi ni Attorney Nicholas Kaufman na tila wala nang pinanghahawakang pag-asa ang kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng naging unang confirmation of charges hearing laban sa dating presidente sa International Criminal Court. Paano yan? So paano? Wala nang pag-asa sila. At least aminado na kasi mga kababayan, alam ni Digong yan na wala na siyang pag-asa. Alam niya kasi kung ano yung kasalanan niya. Common sense lang ba? Pero bakit itong mga alipores, itong mga mangmang bobot tanga, mga kababayan ko, naniniwala pa, ayan, galing na sa kanila. Kung nawawala na ng pag-asa, ibig sabihin, hindi na nila kayang ipanalo pa. Paano nila maipapanalo yung napakaraming ebidensya na mismong galing sa bunganga ni Duterte ang lahat ng ginamit na ebidensya ng prosecution diyan po sa ICC. Isipin yung maigi ninyo. Ulit, Boss Mike, para maulit natin at marinig ng mga DDS na hindi nagla-like. Mga DDS, mahal na mahal ko kayo. Maniwala kayo. Kung merong nagmamahal, hindi si Digong yun. Kung may nagmamahal sa inyo, hindi si Digong yun. Kami yun. Kaming mga kapwa nyo Pilipino, nakaparehas natin, pare-paras tayong biniktima ni Digong. Ninakaw ang pera, pinatay ang marami nating kababayan, binulag tayo sa mga matatamis na salita ng hayop na yan. Kaya mga kababayan ko, tayo, dapat magkakampi. Hindi tayo dapat nag-aaway-away. Ayan na nga, maliwanag na. Aminado na sila na wala nang pag-asa si Digong. Bakit? Kasi alam nila ang katotohanan. Kaya nga takot na humarap yan sa mga biniktima, sa mga pamilya ng biniktima niya. Kasi kung yan ay walang kasalanan, parang yan si Laila de Lima na nanindigan na wala siyang kasalanan kaya yung kaso niya, hinarap niya. Pero yung Digong nyo, sana kalimutan nyo na. Ito na mga kababayan ang nagsasabi. Na sila mismo ay wala ng pag-asa. Isipin yung maigi kung bakit walang pag-asa. Malakas ang ebidensya. Tama ho ba mga kababayan ko? Tama mga kababayan. Tama. Eto na. Pasok natin. Mga kabrigada, ibinahagi ni Attorney Nicholas Kaufman na tila wala nang pinanghahawakang pag-asa ang kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala nang pag-asa, wala nang pinanghahawakan si Digong nyo. Pero kayo kumakapit pa, no? Kasi nga mga bobo kayo. Pag sinabi naming bobo kayo, real talk yon, hindi yung pang-aasar, hindi yon pangmamaliit sa inyo, bobo talaga kayo. Tama ba? Tama, mga kababayan? Tama?
Eto na mga kababayan ko. Pasok! Ito ay kasunod ng naging unang confirmation of charges hearing laban sa dating presidente sa International Criminal Court. Sa isang panayam, sinabi ni Kaufman na not holding up any hopes na si Duterte at hindi na rin ito umaasa pang ng kahit na ano. Wala na! Hindi na umaasa pa si Digong ng kahit na ano! So, aminado na ho yung matanda. Ina mo! Digong, aminin mo na lahat ng kasalanan mo. Baka mapatawad ka pa ni bro. Ayan o, mga kababayan ko. Paano, mga kababayan na? Grabe naman, Boss Mike. Oy, Bali Boy! Diba? Wala na ho. Pagkaisipin nyo maigi, ipagpalagay nyo na kayo ang nakasuot sa sapatos ni Duterte. Naku, hindi maiintindihan ng mga DDS yung nakasuot yung sapatos ni Duterte. Paano kaya natin i-explain sa kanila? Kasi huyo salita na ipagpalagay nyo na kayo yung nakasuot sa sapatos ni Duterte. Hindi nila maiintindihan, Oo, medyo malalim na yung para sa kanila pero sa atin, napakababaw pa. Ibig kong sabihin, ipagpalagay nyo na kayo si Duterte. Mga DDS ang pinagsasabihan ko. Ipagpalagay nyo na kayo si Duterte. Tapos sasabihin nyo na wala nang pag-asa at hindi na ako umaasa pa. Ano ang ibig sabihin nun? Aminado na siya na talagang mahahatulan siya ng guilty dyan sa ICC. Naiintindihan nyo ba? Putik na yan, Ang hina talaga ng ulo nyo kapag hindi nyo pa naintindihan yan. Ang babaw na. Di po ba, mga kababayan ko? Ang babaw na yan, Ay Morena. Di ba Marian Tomas? Di ba Irene Padron? Cornel Ferrer? Grabe, matindi na ang kabubuhan nyo kapag hindi nyo pa naintindihan yan. Kasi ulitin ko, kung kayo alam nyo sa sarili nyo na wala kayong kasalanan, ipaglalaban nyo, haharapin nyo. Aba mga kababayan, unang round pa lang suko na si Digong Paano yun? Kayo na lang ang lumalaban. Oo, yung mama ayaw nang lumaban kasi alam niya yung kanyang kasalanan. Pero kayo, sige pa rin ang pagtatanggol sa kanya. Putik na ina. Diba? Wala na, mga kababayan ko. Yari na to si Duterte. Tuloy natin, Boss Mike. Tuloy natin. Agi rin niya na ilang beses nang nabanggit ng dating Pangulo na maaaring sa loob na mismo ng piitan siya mamamatay. Kita nyo, alam niya na habang nakakulong siya, masakit man din sa amin dahil masasaktan kayong mga tanga, wala na tayong magagawa dahil alam ni Digong na sa kulungan na siya matitigok. Alam niya na. Kayo hindi nyo pa alam, di ba? Putik na yan Ay, okay na ho yan. Kung magkasya sa inyo, yung paggawa ng karton na mukha niya, okay na ho yun. Kung yan yung makakapagpasaya sa inyo. Diba? Diba? Kota na siya. Kotang-kota na, Dani. Pasok lolo na lang sa DDS si Kaufman. Ay, nako. Wala na ho. Mga kababayan ko, tigil nyo na yung pag-ano ninyo, Tigil nyo na yung mga ginagawa ninyo. Ituon nyo na lang sa pamilya ninyo. Magbalik loob kayo sa mga asawa ninyo, syota ninyo, pamilya nyo na maka-BBM dahil tama sila. Tama sila, kayo ang naligaw. O kita nyo, itinakwil nyo asawa nyo, itinakwil nyo pamilya nyo, itinakwil nyo pati syota nyo. Diba? Para alang-alang kay Duterte. Kabaliwan yan, maniwala kayo. Kaya nga mga kababayan ko, ito ang payo ko sa inyo, magbalik loob na kayo. Ang tanging magmamahal sa inyo ay yung mga pamilya nyo, yung asawa ninyo. Yung asawa ninyo aalagaan kayo. Yung syota nyo magpapabengbang sa inyo. Diba?
Di ba? Di ba? Eh si Digong, ano mapapala ninyo? Eh siya na nga, sumuko na nga. Suko na eh. Di ba? Suko na. Ay, nako. Dito na lang kayo, masaya pa. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba, Alicia Duran? Putik na yan, no? Biruin nyo, ang dami ho eh. Itinakwil ang mga kamag-anak, ang pamilya, ang asawa. Pati syota, itinakwil. Kasi nga, maka-BBM lahat sila. Siya lang yung sumusuporta kay Digong na eto, sumusuko na. Di ba mga kababayan ko? Oh, isipin yung maigi. Balik loob na kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan. Sila ang tunay. Ayan. Eto na ang patunay. Oh, hindi pa rin kayo susuko. Eh bala kayo, magiging kamukha nyo lahat yung DDS sa dahig. Nakita nyo yung mga itsura ng mga DDS sa dahig? Ganon ang mga itsura ng mga kakampi nyo. Hindi katulad namin dito, puro maganda at gwapo. Di ba, Jing Martin, ano? Di ba? Di ba? Oy, shoutout sa lahat ng mga taga-Japan, ano? Sabi rito ni Mirashi. Sabi dito ni Mirashi, kita nyo, ako po, Boss Mike, nag-aaway kami ng kapatid ko kasi Duterte siya. Kaya nga, di ba? Wala pong ibang tutulong sa atin kung hindi yung ating pamilya. Pamilya, lalong-lalo na yung mga anak natin at yung ating asawa, mga kababayan. Diba? Diba, Arlina Rustia, no? Tama, diba? Yan. Samantalang mga kababayan ko, samantalang suko na ho, si Duterte, mga kababayan, etong kampo naman ni Sara Duterte, abay, todo ang paggawa ng fake news nila. Ano po? Todong-todo na ho ang paggawa ng fake news nila. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.